request ko kay Sarah, teka muna, anong klase mga medisina binili? Nasaan yung reseta? Kasi mali mo, baka namin bibili ng medisina, baka binili ng drugs, whatever, baka binagpusan ng pera. Dapat, yun kasi yung kailangan ng, ikaw, di ba? Resibo. At the time po, sir, when I consulted with security officer, sir, I was not able to ask anymore on Why not? Part of your job. In fact, pumirma ka dun sa pag-reply mo sa IOM. I asked, sir, what your process. Yes, sir. No, sir, hindi naman po na nakabigay, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. So, kung ano po yung nabigay na information, sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM. Hindi mo rin tinanong bakit pare-pareho yung signature sa different names ayon sa NBI, forensic, tapos pare-pareho yung handwriting. I-subscribe at make sure. So ayan mga kabayan ko, kamusta pa kayo? Andito na naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like, share, and comment sa aking YouTube channel. Mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Sana po, nasa mabuting kalagayan mga kabayan natin sa abroad at malayo sa karamdaman. Okay, mga kabayan ko, kumusta po kayo? Dito na naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Kumusta po kayo? Kumusta? So ito, pag-usapan natin tungkol sa impeachment na nangyari kanina diyan sa diyan sa Senado, yung hearing sa impeachment patungkol sa kay VP Sara sa impeachment. Alam niyo mga kabayan ko, napansin ko lang na itong mga senador ay talagang na rin sila masabi natin napipiko na rin sila dito sa isang witness na iniharap diyan sa Senado na si Mr. Ortonio na tauhan ni VP Sara. Dahil dito ipinapakita lamang dito habang tinatanong nila si Mr. Ortonio ay para bang para bang gusto niyang paikutin sa kanyang palad yung yung mga senador. Gusto niyang paikutin sa kanyang palad itong mga senador at ayun. Ginisa siya masyado itong si Mr. Ortonio. Ginisa siya ng mga senador sa mga tanong patungkol doon sa sa confidential fund. Kasi isa nga siya sa nag-approve o pumirma doon sa mga sa mga dokumento na ipinasa doon sa kuwa. Isa sa doon. Kaya tinanong siya ngayon. Pero kahit anong tanong nung prosecutor sa kanya ay talagang nasasagot naman niya, kaso nga lang may mga ilan-ilan na hindi niya sinasagot at wala siyang alam. Puro wala siyang alam. Nasasagot niya, kaso nga lang ang sagot niya wala siyang alam. Kaya tayo mga viewers, habang nanonood, para bang teka muna, para tayo piniloloko nito ano bang gusto niyang palabasin? Ginagawa niya tayo mga viewers ng mga tanga? O siya yung nagtatanga-tangahan? O siya itong nagiging parang nagmamaang-maangan? Ganun ba, mga viewers ko? Comment lang kayo Talagang, parang dito nakikita ko, mga kabayan, pinapakita niya lamang na naniniwala na siya sa kanyang kasinungalingan. Di ba? Naniniwala na siya sa kanyang kasinungalingan. Kaya tuloy, yung ilang senador, kung ano mga tanong.
Di ba? Ito, umpisa natin dito sa, ano to, sa, tag dito, sa prosecutor, yung sagutan naman ng dalawang abogado. Itong si Attorney Ferrer at saka si Attorney Divina Gracia. Alam niyo, maganda to dahil dito kay Ortonio, nagkakasagutan. Nagkakasagutan itong dalawa Dahil ginagawa tayo mga viewers, parang ginagawa tayo mga tanga ng mga viewers sa pinagagawa niya. Di ba? So ito, pakinggan natin, sinasabi nung nagsasagutan yung dalawang abogado, prosecutor at saka yung depensa. Sabagay, normal lang yan. Pakinggan natin, ha? And as already directed to witness to Your Honor, the counsel would want the witness to speculate on the state of mind of the Vice President. No, Your Honor. Let me answer it in two parts, Your Honor. Please, counsel, briefly. Yes, it's not speculative, Your Honor, because there was already an admission that they are the top 3 officials of the OVP. Now, the answer would be based on that admission, so it's not speculative. The question will only be speculative if it's completely conjectural, Your Honor. And second, Your Honor, the only reason that I repeated the answer because the witness himself requested me to repeat it. Prior to me repeating the question, the Honorable Presiding Officer has already made a ruling. Your Honor, we will be squandering away time if every time I would repeat the question, the defense counsel would all of a sudden invoke another ground for objection. We're about to break for lunch, so let's end it on a good note. Yes, but So, kita nyo? Siyempre, kakasagutin dalawang abogado, di ba? Depensa at saka yung prosecutor. Kakasagutin silang dalawa. Dahil dito sa witness na ito si Ortonio na para bang nagtatanga-tangahan o nagmamaang-maangan na para bang wala siyang alam. Di ba? Na para ba siyang walang alam? Samantalang empleyado naman siya ng OBP. Isa sa kasama doon sa pumipirma sa mga dokumento na ipinasanla sa COA. Gusto lang kasi dito, nilalatag lang dito ng prosecutor na ito yung mga pinagagawa nila. Di ba? Ito yung pinagagawa nila sa pera. At tinatanong ngayon ng prosecutor kung paano ginamit ang pera. Nagamit ba ito na maayos? Kasi pera to ng taong bayan, dito pera ng ilan lang Hindi ito pera ni BP Sara. Pera natin to, mga kabayan, pinag-usapan dito. Di ba? Tapos, kung saan lang napunta. Tapos, sasagutin itong witness pag tinatanong ng prosecutor, walang alam. Hindi niya alam. Basta ang alam niya, ibinigay ni Mrs. Acosta kay La Chica. At yung si La Chica, hindi naman niya alam. Hindi na niya alam kung ano ginawa ni La Chica. Kung kani-kanino pinagbibigay itong mga pera na wala naman dapat siyang karapatan mahagi ng pera na yun. Ang may karapatan mamahagi ng pera ay itong si Gina Acosta. Di ba? Di ba gano'n yun? Dapat nag-uusap sila ni Ortonio. Kaso nga lang, hindi natin alam kung anong nasa utak nila o para bang gusto lang paikutin itong ating mga senador. Di ba? Kaya tuloy ito, natanong siya tuloy ni Senator Rapi Tulfo. Natanong to si Ortonio. Natanong siya ngayon ni Senator Rapi Tulfo. Pakinggan natin mga kabayan ko. Ang tanong sa kanya. So, pakinggan natin mga kabayan. Tanong ni
na to ni Senator Rapi Tulfo kay Mr. Ortonio. Pakinggan natin. Senator Judge Rafi, you are recognized, sir. You may proceed. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Kayo po ay nag-reply sa AOM from COA for the check number 244027 dated 20 December 2022. Ano po yung proseso na ginagawa nyo once kayo po ay nakatanggap ng AOM or disallowance? Good morning, Your Honor. When we receive AOMs within the office, once we receive it, we inform of course, the Chief of Staff and of course also the head of agency of the AOM. We send them a copy for their information. Do you investigate? Once meron na pong instruction to kung sino po yung magko-conduct na review, then that's the time po that we conduct a necessary review for. Do you ask questions? Yes, sir, to the concerned na mga concerned na mga divisions. What questions do you ask, for example? Usually, sir, we ask point per point on what is Point per point. what is indicated in the AOM, so that we can also address the concerns point by point. Very good. Now, isa sa mga AOM ay observation ng COA. Kulang sa mga dokumento, halimbawa, So, ito, tutuloy muna natin dyan, di ba? Ayan, tinatanong siya ni Senator Rapi Tulfo, di ba? Tinatanong siya rito. Dito, makikita natin na talagang ginagawa niyang bubo o tanga yung ilang mga senador o yung ating mga senador, mga hurado nito ni Ortonio. Kasi naniniwala nga sa kasinungalingan. Sa sarili niyang kasinungalingan. Naniniwala na siya. Kaya kahit anong piga, anong tanong ng ating mga senador sa kanya, nandoon pa rin yung sinasabi niya, wala siyang alam. At itinuturo nga itong si Gina Acosta at itong sila Chika. Basta siya, pumipirma lang siya. Di ba ganun yung mga bayan? Ito, tinanong siya ngayon eh. Tuloy natin. Sinasabi ni Senator Rapi Tulfo. Tanong ni Senator Rapi Tulfo. Pakinggan natin. itong sinabi rito, 170,000, maraming to by the millions. And 70,000 for the payment of reward, opening close medicines. Did you not ask, ano ba talaga to? Anong klaseng medisina binili? Kasi ang pagkakalam ko, meron kayong pera from confidential funds, binigay nyo sa informant para siya bumili ng medisina. Yes, sir. You ask ko anong medisina binili para sa medisina binili ng informant pera. When the time na nag-consult po ako with the security officer, sir, I did not ask anymore on the specifics, but I asked on paano po yung naging process nila in terms of nung pag-release nung funds for the informants or for the agents. Sir, you are a very highly educated person from prestigious schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic. Tatanungin mo daw. So ayun, di ba? Napakinggan natin sinasabi ni Senator Rapi Tulfo. Sinabihan niya si Mr. Ortonio na matalino ka, sir. Mataas ang pinag-aralan mo. Kaya hindi niya makumbins, hindi niya mapapaniwala si Senator Rapi Tulfo sa kanyang mga sinasabi na para bang wala siyang alam. Samantalang, pinipirma niya yung mga dokumento. Ibig sabihin, pinipirma siyang dokumento, wala siyang alam. Ano yun? Pagkatapos mo pirma mga dokumento, dapat sabi mo, wala kang alam. Di ba? Parang pinapakita lamang dito ni Mr. Ortonio, parang meron siyang pinoprotektahan dito, mga kabayan ko. Meron talaga siya pinoprotektahan dito. Nakuha niyo, ibig ko sabihin, mga kabayan ko. Kaya tuloy, itong si Senator Rapi Tulfo, hindi maiwasan na makapagsalita sa kanya ng ganun. Come on, sir. Matalino ka. Di ba? Akala niya siguro, may papasok niya sa bulsa si Senator Rapi Tulfo sa kanya kasinungalingan nito ni Mr. Ortonio. Di ba? Ito, tuloy natin. It defies logic.
tatanungin mo dapat to protect Sara kasi very close ka kay Sara. Teka muna, anong klase mga medisina binili? Nasaan yung reseta? Kasi mali mo, baka namin bibili ng medisina, baka binili ng drugs, whatever, baka binagpusan ng pera. Dapat, yun kasi yung kailangan ng, ikaw, di ba? Resibo. At the time po, sir, when I consulted with security officer, sir, I was not able to ask anymore on Why not? Part of your job. In fact, pumirma ka dun sa pag-reply mo sa IOM. I asked, sir, what Pumirma ka na application. Yes, sir. No, sir, hindi naman po na nakabigay, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. So, kung ano po yung nabigay na information, sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM. Hindi mo rin tinanong bakit pare-pareho yung signature sa different names ayon sa NBI, forensic, tapos pare-pareho yung handwriting sa different names, parang isang tao lang nag-fill up, meron pa nga walang signature at nag-receive ng by the hundreds of thousands each. Sir, ask, bakit mo tinanong, hindi mo tinanong, bakit pusa, bakit ito si Pagong, pinagtatawanan tayo ng tao, etc. Why did you not ask? Sir, at the time, sir, hindi ko po nakita yung mga acknowledgement receipts, sir. I was... Tingnan mo. Tingnan niyo mga kabayan ko. Tulad natin. No, tinanong siya ni Senator Rapi Tulfo, hindi ka ba nagtanong? Bakit ganito yung mga pangalan? May mga pusa, may mga... Di ba? Mga kabayan ko. Ay, sagot ni Ortonio. Hindi raw niya nakita. Di ba? Hindi yan nakita. Nagtatanga-tangahan siya rito. O talagang sinasadya maging tanga. Di ba, mga bayan ko? Nakuha niya ibig sabihin. Kaya tuloy, di maiwasan ni Senator Rapi Tulfo na pagsabihan siya ng ganito eh. Ito mga bayan ko. Tuloy natin. Napagsabihan siya ni Senator Rapi Tulfo eh. Ito. Only made aware of the acknowledgement receipt, sir, when it was already shown during the HOR na mga hearings, sir. Hindi kasi pag nagtanong ng attachment, then di ba sabi mo, you ask questions point by point, you investigate, then kinuha mo sa rin mga dokumento, and then pinakita sa'yo, and then nagtanong ka point by point, like you said, and then you're a very educated person, you should have asked a lot of questions to satisfy dun sa request ng COA. Sir, Kasi tulad niya, pusa, Pagong. Imposible hindi mo nakita yan. Tapos pare-pare yung pirma sa isang same handwritings para sa napakaraming pangalan at saka isang pirma sa napakaraming pangalan according to the NBA forensic. You didn't ask? sir, at the time po, sir, I did not see the acknowledgement receipt. Come on, sir. I did na. Like I said, napakatalino mong tao sa credentials mo. Dating professor, Ateneo, UP, diba, and then, parang, sorry sir, parang nagmaang-maangang ka. Again, this is line loyalty. Thank you for very good, sir. Are you going for lunch or the rostrum, attorney? Senator Judge? Okay. I thought you were headed towards lunch already. Senator Judge Villanueva was the last Senator Judge to interject before we break for lunch. Nakuha niyo, di ba? Ayun. Napagsabihan tuloy siya, napakatalino mong tao. Pero tanga ka. Nagmamaang-maangang ka. Di ba? Ganon. Tuloy ang nasabi sa kanya ni Senator Rapi Tulfo. Nag-aral pa sa sikat na eskwelahan. Tapos ganito, ang pag-uugali, ganun katangahan, pinapakita sa ating mga viewers. Di ba? So nakakainis, di ba? Kayo mga kabayan ko, kayo, anong masabi nyo dito? Okay? Sila sa akin. Like sila naman to. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano tayo
ginagawang tanga, bobo nitong witness na si Mr. Ortonio. Maging mga senador, di makapagtiis sa ginagawa niya na pinapaikot na sa kanyang palad, naniwala na sa kanyang kasinungalingan itong si Mr. Ortonio na para bang meron talaga pinoprotektahan. At ito nga si BP Sara. Diba? Yung pera natin kung saan nila tinapon, kung saan nila binulsa, kung saan nila linagay, di natin alam kung saan linagay. Mga kabayan. Diba? Share lang sa akin, mga kabayan ko. Sana gusto niya aking comment. Reaction sa video patungkol dito sa nangyaring impeachment trial tungkol kay BP Sara. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng pong may kapal. Subscribe lang po kayo, mga kabayan. Subscribe lang po kayo. Like, share, and comment. At no skipan.